Kamusta mga kapatid? At welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Saktong-sakto, ano? At malapit na magbagong taon, kaya po ang pag-uusapan natin ay pag-ibig. Naman ang Pasko. Pag dumadating na ang Pasko, marami na mga milagro dyan. Milagro ng pag-ibig. Kaya yun po ang title ko ngayon. The Miracle of Love. Kaya po, pakinggan nyo mabuti to. Dahil sa araw na ito, malalaman natin kung anong happenings yung bago ipanganak si Jesus na nagsimula ng lahat ng buhay natin dito sa mundo. Nagkaroon ng milagro, nagkaroon ng pag-ibig. Kaya po, maligayang Pasko sa inyo lahat at Happy New Year. Ito po, makikita po natin ang storya natin ngayon sa Luke 1. Verse 26 at 38. Itong kwentong to, tungkol po to kay Mary. Nung nagmilagro si Jesus sa tiyan ni Mary. Ito, malalaman na po natin. Okay, Luke 1, verse 26 to 38. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Eto na. Si Mary, hindi pa married. Daddy jokes. Si Mary, meron na siyang parang commitment na kay Joseph. Pero, wala pa silang anak kasi virgin pa nga siya, Virgin Mary. Eto, the angel went to her and said, naku, ganda, may angel na bumusita kay Mary. Greetings! You who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered why kind of greetings this might be. Naku po, bisitahin ka ba naman ng anghel tapos, greetings! Kamusta? Siyempre, medyo kinabahan si Mary. Ano kaya ibig sabihin nito? Minsan tayo, no? Mabati ka lang. Oh, kamusta? Naku! Parang, pag kinakamusta ka, no, ba't ka minsan kinakabahan? Eto na, malalaman natin. But the angel said to her, do not be afraid. Mary, you have found favor with God. Wow, maganda pala message ng angel. You will conceive and give birth to a son. Ha? Sabay-sabay nga tayo. Ha? You will conceive and give birth to a son. Virgin pa siya, wala ngang... Anyway, and you are to call him Jesus. Wow, dito na pala nagsimula ang lahat. Yung salita ng Diyos na dinala ng anghel, pinadala kay Maria, kay Virgin Mary, na magdadalang tao siya at ang pangalan ng dadalhin niyang bata ay si Jesus. Siguro si Mary, sino kaya itong Jesus na to? Sino kaya? Siguro ganun no? Siyempre, wala pa naman, sisimula pa lang lahat He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Wow! Isipin mo na lang, kung ikaw si Mary, nasa kalagayan niya, ano kayang reaction mo doon? Siguro nakagano. How will this be? Mary asked the angel. Sabi ko na nga since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6 months. For no word from God will ever fail. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Whew! Siguro ganun yung reaction ni Mary, no? Pagtas sila mag-usap. Ha? Kasi itong si Mary ang napili ng Diyos para magdalang tao kay Jesus.
Siyempre, nakita siguro ni Lord yung puso niya na talagang siya ang karapat-dapat. Dito sa lupa, siya ang ginamit. Ano? Para si Jesus ay mapangyari. Eto na nga, buti na lang. Nakinig si Mary sa salita ng Diyos. Alam niyo, paminsan-minsan, may mga plano tayo sa buhay na plano natin. Kaya lang, kung hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay nyo, minsan naiiba. Siyempre, maganda pa rin ang plano ng Diyos na ating susundin. Dito nga sa storyang ito, merong 4 steps for the miracle of love. Number 1, listen to God's word. Ito po yung ginawa ni Mary. Merong word si Lord na pinadaan sa angel para kay Mary. At yun ang pinaka-special word na magkakaroon ka ng anak. Dadalhin mo si Jesus sa tiyan mo. Alam nyo, ang importante, nakikinig tayo sa bawat salita ng Diyos. Makikita niyan, balikan nyo sa Luke 1, 28-33. Yun ang ginawa ni Mary. Nakinig siya. Mabuti kasi kung hindi siya nakinig at parang pinawalang bahala niya yung salita ng Diyos, wala siguro rin tayo ngayon dito na ibang, pero pag-iisip ko lang po yan, no? Pero ang lahat na nangyaring ito ay kailangan mangyari. Salamat, Lord. At ngayon buhay tayo. Salamat, Panginoon. At nag-i-enjoy tayo ngayon, magpapasko na. Kaya, you have to listen to God's word. Kung ano yung salita ng Diyos para sa'yo, pakinggan mong mabuti. Number 2, trust and obey. Makikita niyo yan sa Luke 1, 34-37. Nagtiwala si Mary at sumunod. Siyempre, sa una siguro parang, totoo ba? Pero siyempre, anghel na yung katapat mo. Yung mga oras na yun, siguro parang kinakabog na yung puso niya, no? Pero, ang magandang nangyari dito, nakinig si Mary at sumunod. Trust and obey. Ganon din tayo, mga kapatid. Pag may narinig kang salita ng Diyos, pagkatiwalaan natin at sumunod. Number 3, be ready for change. Makikita natin yan sa Luke hanggang verse 38. Si Mary, may mga plano sa buhay kasi nga, sila na ni Joseph meron silang engaged na to be married. Kaya lang, yun yung plano nila. Kaya lang, pag may sinabi si Lord kay Mary, nag-iba lahat. Sipin nyo, virgin si Mary pero manganganak siya. Magkakaroon siya ng bata sa kanyang sinapupunan. Paano nangyari yun? With the help of the Holy Spirit, sinabi na lahat ng angel, ang word ni Lord, para sa kanya, nakaplano na lahat. Iba talaga pag si Lord ang nagplano sa buhay mo, kapatid. Kaya kailangan maging handa ka sa mga pagbabago. Alam ko, yung plano mo, gusto mong mangyari. Pero syempre, pagkasama mo si Lord sa mga plano mo, maiiba yan for good. Sa kabutihan mapupunta ang changes sa buhay mo. Ika nga, if I change with the help of the Holy Spirit, everything changes. Number 4, be patient. Yung lahat ng storyang ito na nakita natin sa Luke, ang ugali na nakita natin kay Mary ay mapagpasensya siya. Simula nung dumating yung anghel na kinausap siya hanggang dun sa huling parte na nag-agree siya, naging patient siya. Kasi minsan tayo, pag may sinabi tayong, ibahin natin yung plano mo sa buhay. Ay, hindi pwede. Naayos ko na to. Ako na to, na-set ko na to sa buhay ko. Yun sila. Hindi tayo yun dahil anak tayo ng Diyos. At pag malapit ka sa Diyos, malakas ang iyong magiging pasensya. Yung pagpasensya mo. Naging mapagpasensya si Mary at nakinig siyang mabuti. At ginawa niya ang utos ng Diyos. Kaya po sa storyang ito, makikita natin ang miracle of love
kung paano nangyari tayo at kung paano kang nangyari. Dahil blessed na blessed tayo. At pinanganak si Jesus through the Virgin Mary. Kasi kailangan niya magpunta dito sa mundo para iligtas tayo. At yun na nga, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Binigay niya ang buhay niya. Nang may pag-ibig, nagkaroon din ng milagro ang buhay mo. Nagbago ka kapatid, nagbago ako kapatid. Nag-i-enjoy tayo ngayon sa mundo nang dahil kay Jesus. Sa araw na ito, gusto ko pong pagbulay-bulayan ninyo. Kung ano yung naiisip nyo na blessing na kung hindi dahil kay Jesus, ay sana hindi na nangyari mga plano ninyo. Dahil sa plano natin sa buhay, maganda kasama si Jesus sa plano mo. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito at maraming salamat sa inyong kapanganakan. Ginamit niyo po si Mary, Lord, at kayo po'y napangyari di sa buhay po namin. Maraming salamat po at naging posible ang aming buhay. Thank you, Lord, for the blessing, this life you have given us. You have provided us with more than we could ever have imagined. You are our hope, our love, and our peace. Jesus Christ, thank you for giving us our family and friends. For this season, you are the reason. To a world that was lost, you gave all you could give to show us the reason to live. Can you say, I love you, Lord? I love my family. Thank you for my life. Say, thank you, Jesus, because this is the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.